Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Muli ako si Nia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about communication, meaningful moments together. And our scripture is all about Psalm chapter 90 verse 10 to 12, NI version. These verses reminds us for the brevity of life and the importance of seeking wisdom to number our days, making the most of the time we have. ASND version, ipinapaalala sa atin ng mga talatang ito ang ikli ng buhay at ang kahalagahan ng pagkakaroon ng karunungan upang mabuhay ng may layunin at maayos. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, itong verse na ito is nagpapakita ng katotohanan na ang buhay ng tao ay maikli lamang at punong-puno ng mga pagsubok. So, ipinapakita rin nito na ang kaalaman sa katotohanan ito ay nagtutulak sa atin na humingi ng karunungan mula sa Diyos upang magamit natin ang tama at may kabuluhan ang bawat sandali ng ating buhay. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is, the family is God's gift for our enjoyment. So, ang pamilya ay isang mahalagang biyaya mula sa Diyos na ibinigay upang ating ikagalak at pagtibayin. So, bilang mga anak ng Diyos, tayo ay tinawag upang tamasahin ang pagkakaroon ng pamilya at gamit ang oras upang magtulungan at magpakatatag sa pananampalataya ng pag-ibig. So, second is the family is meant to grow together. So, yung pamilya ay inilikha o nilikha hindi lamang para magsama, kundi para magtulungan at lumago ng sabay-sabay. So, sa spiritual at emosyonal na aspeto, ang bawat miyembro ng pamilya ay may papel na ginagampanan sa paghubog ng isang malusog at masayang tahanan na nakaugat sa mga aral ng Diyos. And last teaching is the family is a reflection of the Trinity. So, yung ang family ay isang imahe ng banal na Trinidad, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ito ay nagkakaisa sa pag-ibig at pagkakaisa. So, sa pamilya, dapat din na ipakita ang pagkakaisa, pagmamahalan, at pagtutulungan tulad ng banal na Trinidad. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is grab every meaningful moment together. So, wag nating sayangin ang mga sandaling kasama ang ating pamilya. Bangkus ang bawat pagkakataon ay isang oportunidad upang palakasin ang ating ugnayan at magtulungan sa pagpapalalim ng ating pananampalataya at pagmamahalan. So, mahalaga na pahalagahan natin ang bawat sandali. So, second is grow together spiritually and relationally. So, ang pagsasama-sama ng pamilya sa pananampalataya ay nagdudulot ng mas malalim na pagkakaisa at pagtutulungan. So, sa pamamagitan ng pagdarasal, pag-aaral ng salita ng Diyos, at pag-uusap tungkol sa ating mga espiritual na karanasan, ay tayo ay lumalago ng sabay-sabay sa pananampalataya. Third, last application is guard the family from threats of division. So, dapat tayong maging mapagmatyag sa mga bagay na maaaring makasira sa ating pamilya. So, ang pagkakaisa ay mahalaga at dapat tayong magsikap na mapanatili ang pagmamahalan at respeto sa bawat isa. So, tanggalin ang mga alitan at magpatawad ng mabilis upang maiwasan ang pagkakawatak-watak. So, dadako na tayo sa ating discussion, and our discussion is all about what is God telling you to change for your family. So, ang ating mahal na Diyos ay maaaring nagsasabi sa atin ng higit pang bigyan ng oras at atensyon ang pamilya. So, baka kailangan natin magsimula ng regular na oras na pagdarasal. Kasi para sa akin, kapag kasama ang ating pamilya o baguhin ang ating ugali upang maging mas bukas sa kanilang mga pangangailangan at damdamin. So, mahalaga rin na kilalanin kung ano ang nais ng Diyos na baguhin natin para sa kabutihan ng ating pamilya at upang tayo ay mas maging mabuting haligi ng tahanan.